manood, makinig at matuto sa asignaturang kulturang popular. Magandang araw, ako si Teacher Nova at samahan niyo akong pasukin ang mundo ng asignaturang kulturang popular. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Ilabas na ang notebook at ballpen dahil siguradong kayo'y matututo sa bagong araw ng ating tatalakayin. Tara at umpisahan na natin! Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Isa sa mga katangian ng wika ang pagiging malikain. Sa patuloy na paglago ng wika ay umuusbong ang iba't ibang paraan ng malikaing paggamit dito. Dala na rin ang impluwensya ng mga pagbabagong pinalalaganap ng media. Sa kasalukuyan ay may iba't ibang nauusong paraan na malikaing pagpapahayag na gumagamit ng wikang Pilipino at mga variety nito sa mga sitwasyong tulad ng flip-top, pick-up lines, hugot lines at sitwasyong pangwika sa text. Flip-top. Ito'y pagtatalong oral na isinasagawa ng parang. Nahawig ito sa baligtasan dahil ang mga bersong nirarap ay magkakatugma. Bagamat sa flip-top ay hindi nalalahad o walang malinaw na paksang pagtatalunan. Kung ano lang ang paksang sinimulan ng naunang kalahok ay siyang sasagutin ng kanyang katunggali. Sa flip-top ay walang nasusulat na script, kaya naman karaniwan ang mga salitang ibinabato ay di formal at mabibilang sa iba't ibang variety ng wika. Pangkaraniwan din ang paggamit ng mga salitang panlalait para mas makapuntos sa kalaban. At narito nga ang halimbawa ng flip-top. Paano nag-aaral pa ako? 75 lang yung grade ko. Pero wag ka, half day pa lang yun. Paano pag hinul day ko pa? 150 lang. Subukan mo kung ibagsak, may kalalagyan ka. Hindi mo gugustuhin pag nagkaroon ako ng gradong kulay pula. Sige, bigyan mo ko ng palakol nang masibak kita. Ako'y hindi ganun katalino. Ako yung tipong perwisyong estudyante. Kilala bilang komedyante ng mga kamag-aral at kaklase. Numero 1 sakit sa ulo ng mga guro. Kaya laging outstanding sa klase. Pero Sir Alec, salamat po sa pagkakataon to. Kasi kahit di ako nagkolehiyo, pinatungtong mo ko na yung tablado. Kaya may tinapos ako. Bagsak ba na mga punchline ko para laitin ng mga guro? Hindi. Alam kong tama ang tinuturo ng mga guro. Pero mas natuto lang ako sa aking mga pagkakamali. Tuturuan niya daw ako ng leksyon. Pwes, ibang klase itong edukasyon. Kolehiyo, di ka nakapagtapos, ikaw ang tatapusin ko ngayon. Kasabay-sabay tayong kumaway para sa kaluluwang lalakbay. Sayang kung di lang umatras si Tipsy, di sana siya yung namatay. Umatras si Tipsy dahil sa palagay na hindi kami makapantay. Dahil yung pangalan niya ay sementado, pero sa lapida ko ilalagay. Okay, may pinaliwanag lang saglit, may sasalba na yung pinalit. Balikan natin tong kakatayin na mag-Central Luzon na to ulit. Huling battle mo kay Tipsy, 5-0 yung laban. Sabi, di raw kailangan yung superhero mayaman, pero sa mismong larangan, ako ang inyong asahan. Dahil buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Pick-up lines. May mga nagsasabing ang pick-up lines ay makabagong bugtong kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas na maiugnay sa pag-ibig at pang-aspekto ng buhay. Sinasabing nagmula ito sa bulalas ng mga binatang nagliligaw na nagnanais magpapansin, magpakilig, magpangiti at magpaibig sa dalagang nililigawan. At kailangan ang taong magbibigay ng pick-up lines ay mabilis mag-isip at malikhain para sa ilang sandali lang ay maiugnay o maikonekta ang kanyang tanong sa isang nakapagpapakilig na sagot. Nauso nga ang pick-up lines dahil sa impluwensya ni Boy Pick-up. Sino nga ba si Boy Pick-up? Siya si Ogie Alcacid. Ipinakita niya sa kanyang segment mula sa Bubblegum. At yan nga nakilala ang pick-up lines. Naging lalong matunog din ito na gamitin ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa kanyang mga talumpati at isinulat pa niya sa aklat na Stupid is Forever. Dito pinagsama-sama niya ang iba't ibang pick-up lines, original man o hindi, at naging bestseller ang aklat na ito.
narito nga ang mga halimbawa ng pick-up line. Miss, ikaw ba si Joanna? Bakit? Pwede bang maging Joanna? I love it when you call, señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Kutsilyo ka ba? Bakit? Sana hindi na lang kita hinawakan para hindi ako masaktan. Ilang beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam. Miss, saan ka mas komportable magsalita? Mahal kita o I love you? Mahal kita. Ha? Mahal kita. Mahal din kita. At nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Ako naman ay sagot. Wala akong kwenta kung wala na mismo. Just paper ka ba? Naubos na kasi oras ko kakatitig sa iyo. Kaya tuloy, babagsak na yata ako sa iyo. Ayan, tapos na natin talakayin ang pick-up lines. Ngayon, ito yung pinaka makaka-relate ang bawat isa kung tawagin ay hugot lines. Hugot lines. Ang hugot lines ay kaiba sa pick-up lines. Ito ay tinatawag din love lines o love codes. Ito ay isa pang patunay na ang wika ay malikhain. Karaniwang nagmula sa linya ng ilang tauhan sa pelikula o telebisyon na nagmarka sa puso't isipan ng mga manonood. Subalit, madalas nakakagawa rin ng sarili nilang hugot lines ang mga tao. Depende sa damdamin o karanasang pinagdaraanan nila sa kasalukuyan. Minsan ang mga ito ay nakasulat sa Pilipino, subalit madalas ay Taglish ang gamit na salita sa mga ito. Ang ilang halimbawa ng mga hugot lines. Lahat ng nagmamahal nagpapakatanga. Kaya tanga na kong tanga pero mahal kita! Mahal kita, gago ka! Ang manhid mo, mahal kita! Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Kung nandyan siya, nasan ako? Anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo? Kung nasaktan kita, sampalin mo ko, gantihan mo ko. Tatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ko. Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Gagawin mo sa asin? Yung pwede kong lagyan ng P at N para mapansin niya ako. Ba't di mo pabigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Aray! Sumakit yung ulo ko! Pabili po ng Biogesic. Ilan po gusto nyo? Kahit ilan po. Hanggang sa kaya na niya akong ingatan. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Ay, may project pa pala ako. Pabili po ng mark. Yung permanent? Opo. Yung hindi ako iiwan. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you. At ang huli ay sitwasyong pangwika sa text. Ito naman ay sa pagpapadala at pagtanggap ng SMS o tinatawag nating short messaging system na lalong kilala bilang text message o text ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating bansa. Kaya naman tinagurian tayong
text capital of the world sapagkat humigit kumulang sa 4 na bilyong text ang pinadadala at natatanggap sa ating bansa araw-araw na dahilan upang tayo ay kilalanin bilang text capital of the world. Dito ay walang sinusunod na tuntunin o role sa pagpapaikli ng salita. Gayon din kung Ingles o Pilipino ang gagamitin. Basta may padala ang mensahe sa pinakamaikli, pinakamadali at kahit papaano'y naiintindihang paraan. At narito nga ang ilang mga halimbawa pagdating sa sitwasyong pangwika sa text. Usong-uso rin ngayon ang pagpapaikli ng mga parirala lalo na sa Ingles. Ang ilang mga halimbawa nito ay ILY. Kapag nagmahal tayo, sinasabihan natin na I love you yung ating minamahal. Sa tamad na pamaraan, ayan, ILY na lang tapos pa nag-reply, ILY2 na lang. BRB o be right back. Babalik daw pero di na bumalik. Yan yung masakit di na nag-text or chat man lang. Ilan lamang yan sa pagpapaikli ng mga parirala. Pero kung gusto nyo talagang malaman ay magtanong lamang kayo kay Google at sasagutin naman nila kayo. Naunawaan nyo ba ang ating tinalakay? Kung ganon ay mabuti. Batay sa ating tinalakay, makikita natin na malawak na talaga ang sakop ng wikang Pilipino sa iba't ibang larangan at iba't ibang sitwasyon. Mas payabumin pa natin ito at pahalagahan upang umugat, tumatak at sumibol ng pagka-Pilipino natin sa loob at kahit sa labas ng ating bansa. Muli, ako si Teacher Nova na nagsasabing mag-aral lang maigi para ang buhay ay bumuti. Paalam!